Eto. Ba't di natin? Dapat pala pinlay ko to kanina eh. Ma'am Chai-Chair. To. Ano sabi rito? Ewan, maririnig. Hindi, maririnig naman yan. No. Sabihin nyo na lang ako kung naririnig ha. Pag hindi, i-reshare natin. Kasi mas maririnig kung ano. Ito pakita lang natin. Konting commercial lang. This commercial is brought to you by Madam Aimee. Baka walang sound, no? Remove ko muna. Stop screen. Share screen ulit natin. Share screen with sound. Ganon. Yon. Para may sound. Para may sound kaagad. Hindi na tayo magtatanong. Ulit. Ito sabi. Punta tayo dun sa commercial brought to you by Senator Aimee Marcos. Ang tunay na Marcos. Ha? Ading ko, magpahinga na tayo, ha? Umuwi na tayo, ha? Ha? Ading ko, magpahinga. Ewan ko Yung birahan PH team natin, binigay lang sa akin to. Aimee. Uwi na tayo, ha? Ayan. Para hindi, konting katuwaan lang yan. Parang break time, ganon. Ha? So, punta na tayo sa totoo nating topic. Eto yung totoo nating topic. Asan na? Ba't? Nagpakalayo-layo na. Eto. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin Speaker Nara Street, South Forbes Park. Buisit! Hayop yung effects eh. Hayop talaga. Sino director na? Baka si Daryl Yap ang director na ito. Direct! Comedy ang putya. Papalabasin ng Malacanang. Dapat ganito eh. Anak ng tipaklong Ano nangyari? Ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Ang ayos Nag-declamation na naman. Ganito yung no? Panay ang ang tawag dito. Ganyan yung mga kwento. Ganyan din kalala yung kwentuhan ni Magalong eh. Puro si Magalong na. Dinalo. Hindi, di ba yung bintang ni Magalong? Kada sortie or kada meeting or kada yung appearance na dadalo ka, yung mga congressman, kung yung congressman 300 plus, kada appearance daw 7 million. Kunyari merong rito, sortie. Pag pumunta ka, umattend ka, putya, daw? 7 million kaya 777. Parang medyo konti lang yung kamagat. No? Afterwards, ang ginawa, dinagdagan niya na para medyo mas talagang sinagad niya na 30 million. 30 na raw. Ito pero mo 30 million. 1 billion buwan
buwan-buwan kung 12 billion at 12, so 24 billion. Grabe, animalistic ang datingan. Para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Para gamitin bilang bagsakan at iba. Oo nga, talo pa si Tapo, may sound effect pa eh. May mga sound effect ba ako rito? Ay, mali. Wala. Oh, sige, pasok. Ang hirap pala i-control dito, no? Wala eh. Para sa ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion o akong pick mula sa mga SOP, koleksyon at sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Para sa pag-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Hype sa kwento ang pungal. Hype sa kwento talaga eh. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo. Puta na, alam mo na yung essence. Nawawala eh. Di ba? Puta na dapat. Humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Yun. O, part 1. Magandang araw po sa inyong lahat. Oh. Bago ko ipagpatuloy. Season 2 na! Kasi part 1 na ulit eh. Di ba, yung season 1, part 1, part 2, part 3. Hanggang part 3. Ano na to season? Season 2. Ayaw pa, very, very good ka dyan ha. Natawa ako eh. Hindi ko ba talaga ito napanood kasi sawan-sawa na ako dito sa ano na ito eh. Biglang kumapal yung buhok eh, no? Pagkatapos ng galing, ang galing, very good. Ulit, punta natin, part 1 na pala to. So, season 2, ayan, part 1 eh. Diba? Kala ko part 4 to. Hindi pala, season 2, part 1. Alright, right, go! Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ito hindi ko pasensya na doon sa mga tropa natin na bumabati ko sa AI. Hindi ko din talaga magets kung bakit gusto nyong pagtalunan kung AI o hindi. Wala no. Sa tingin ko wala namang problema eh, no. Kagaya nga lagi nung sinasabi ko, doon naman niya pinost yan doon sa account niya. Sa account niya, no. So kung AI yan, hindi ko alam kung anong gustong ano ba, patay na ba to? Ganon, kaya AI na lang. May gumagamit na nung Facebook niya tapos ganon na lang. Hindi ko magets eh. Ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Chismis. Ang galing naman. Mula sa unang utos noong 20... naman magano neto. Hindi, ganyan yung mga technique nila eh. Alam niyo yung mga teknika nila? 'Di ba? Kunyari, palalabasin, kunyari magbibintang na, pipredict nila, ako po ay nakakuha ng balita na papatayin nila ako sa Monday po.
12:30 ng gabi. Lumagpas na yung Monday. Pagkatapos ng Monday, Wednesday na, nagpakita ulit. Magpapakita ulit yan, sasabihin, buti na lang po na agapan natin, maaga nating sinabi kung ano yung plano nila at na-prevent po natin ang pagpatay sa akin nung nakaraang Monday. Nakaligtas po tayo dahil maaga nating sinabi yung impormasyon, binuking po natin sila. Ito naman, kahit wala pa naman talaga, sinasabi na naka-receive po tayo ng balita na i-declare nila tayong terorista sa loob at labas ng bansa para po itsugi-tsugi nila tayo. Patay. Kinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara, ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan. Para mailibing ako kasama ng katotohanan kahit saan man ako pumunta. Paano kung nakalibing ka na? Paano saan kahit saan? Oops. Grabe yung scriptwriter nito, Bopols. Ang katotohanan. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025. 56 billion pesos lang? Kung lumalabas dapat diba? 60, 72 billion na. Asa na yung kasi kung, di ba? Kung 2 billion pesos per month, edi 24. 24 plus 24, 60 plus 14, 72 na. 72 na kung 3 taon na. Tama, dapat mamatay ka muna bago mo sabihin may papatay sa'yo. Paano namin malalaman na totoo? Grabe sa kwento mo pa lang, kumupit ka na eh. Obligado sa loob ng isang taon, 24 billion na nakulimbat. Isang taon lang yun. Kung 2 billion per month. Ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Aba, paano mo nalaman? Uy, paano mo nalaman? Kasali ka pa ba? Sa 2026 budget. May alam ka, ganon? May connection, ganon? Uy. Joker. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Diba? Paano niya nalaman? 2026, January, si Backers ka na. Meron nga kumakalat na balita pinagkakalat ng Banat Boy na mukhang 2020 nung January ka pa umalis ng bansa. Ewan ko reliable yun Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, January 2022. Ulit! January 2022? Paano nangyari yun? Ulit nga. Kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee
2022. January. Pucha, nagkakamali ka yata, Brad. Di ba? Ulitin mo yan, ha? Dapat may remake yan. January 22 ba? Sino presidente nun? Budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, 2022. Nung eleksyon, May. Ito, kailan naging ano to? Upo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Appropriation daw. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Pucha, paano siya magdi-deliver? Paano ka magdi-deliver noong January? Alas, hindi ako nanood. Hindi ko alam yung mga reaksyon ng mga tropa natin. Paano? Paano? Di ba?